Good day, class. Our topic for today is all about emotional behavioral disorder. So, ano nga ba ang emotional behavior disorder? Emotional behavior disorder has no exact definition since it's difficult to measure emotion and behavior. Aside from that, determining what behavior is acceptable and what is not vary across different culture. Nevertheless, there are many terms to describe this condition emotionally disturbed. Emotional behavioral disorder. So, dito is nakadepende sa emotion mo yung mga behavior na ipapakita mo. For example, kung nalulungkot ka, ano ba yung mga act na pinapakita mo sa isang tao, or pag masaya ka, ano naman yung mga ginagawa mo na behavior para sa ibang tao. Mamaya may explain natin kung ano yung mga iba't ibang emotional behavior. So, in emotional behavior disorder is may mga characteristics. So, nahahati siya sa dalawa. Ito yung externalizing behavior and internalizing behavior. When we say externalizing behavior is ito yung pinapakita ng isang bata or ina-act niya sa kanyang environment. And internalizing behavior is ito naman yung emotion ng isang bata na hindi niya pinapakita or natatakot siyang ipakita. So, in internalizing behavior is merong aggressiveness. So, aggressiveness, nagiging aggressive yung mga bata dahil nagkakaroon sila ng mga violent na ginagawa sa mga kaklase nila. So, temper tantrum. So, pag may mga batang pag hindi nakuha yung gusto nila is nagtatantrums sila and acting out. So, ito yung hindi mo alam kung bakit ganun yung ina-act niya. And non-compliant behavior. Ito naman yung mga kahit wala kang ginagawa or what is nagdadabog or nagagalit and inappropriate ka. Like for example, may mga batang umiiyak na lang sa klase ng bigla-bigla lang. Hindi mo alam kung bakit sila umiiyak. And learning difficulties. So, dahil nga sa mga act or mga behavior na pinapakita ng mga student is nagkakaroon sila ng learning difficulties, nahihirapan na silang intindihin yung mga bagay na tinuturo mo sa kanila dahil nga yung pinapairal na lang nila is temper tantrums, acting out, non-compliant behavior, and aggressiveness. And next is fighting. So, may mga bata din na nakikipag-away na dahil hindi mo alam, basta nakikipag-away na sila, gusto lang nilang asarin yung mga kaklase nila, like ganun. And may mga batang bullying dahil nga may mga batang problemado or may mga batang hindi naman, may mga batang nabully dati is nagiging bullying na din sila dahil nga sa mga pinapakita din sa kanila ng environment nila is nagiging bullying na sila. Social withdrawal, ito yung mga taong gusto nila ng may mapagsasabihan ng kanilang problema, like for example, problema sa love life or problema sa family nila. Gusto nila yung may mapagsasabihan, yung may mag-a-advise sa kanila kung ano ba yung dapat nilang gawin para malagpasan yung problema na yan. And next is depression. So, yung mga taong nagkakaroon na ng depression, sabi ko nga, dahil nga sa mga family nila or like for example sa school nila, nagkakaroon na yung mga bata ng depression dahil nga sa mga ina-act ng mga magulang or ng mga nakapaligid sa kanya. And next is the excessive fear or anxiety. So, dito na nagkakaroon ng takot yung mga bata or nagkakaroon sila ng anxiety dahil nga sa mga nakikita nila or dahil nga sa mga pinapakita sa kanila ng mga nakapaligid sa kanila. And for coping skills and lack of interest in different activities. So, dahil nga mahihain or nadidepress or may problema sila, hindi na sila sumasali sa mga different activities na dapat ginagawa nila dahil nga malungkot sila or may pinagdadaanan sila, hindi na sila interested sa mga bagay na dapat ginagawa nila sa school or dapat na kailangan nilang pagtuunan ng. Proceed naman tayo sa types of behavior disorder. So, sa types of behavior disorder is meron silang tinatawag na disruptive behavior disorder. There are two types of disruptive behavior. The first one is the
oppositional conduct disorder or OCD. It is characterized by the negative, hostile, and defiant behavior towards authority such as parents and teacher. The other one is the conduct disorder CD. It is more serious than the oppositional conduct disorder, wherein the personal is showing aggression, distraction, and violation of basic human rights of others without fear or concern about the result. Yung oppositional conduct disorder is eto yung mga taong nawawalan na ng confidence or mga taong hindi na nakikinig sa magulang nila, nagiging harmful na sila sa kanilang behavior. The conduct disorder naman is eto na yung mga taong or mga bata na nagiging aggressive sa mga nakapaligid sa kanila. Proceed naman tayo sa types of emotional disorder. In types of emotional disorder is meron tayong 5 types. Una dito is yung personality disorder. Sa personality disorder is meron silang tinatawag na passive aggressive personality disorder. So, sa passive aggressive personality disorder is dito yung bata is kinokontrol sila ng mga magulang nila dahil nga kinokontrol sila ng mga magulang nila at yung iba hindi sila nagpapakontrol, natututo na silang sumagot sa mga magulang nila. According to Said Whitson of Psychology Today 2014, passive-aggressive behavior range from different level. The first level is temporary compliance. The second level is the international efficiency. The third level is letting the problem escalate. The fourth level is hidden but conscious revenge. Proceed naman tayo sa second types of emotion. Ito yung anxiety disorder of childhood. So, sa anxiety disorder of childhood is may different levels. Ito yung una is separation anxiety disorder. Anxiety due to separation from parents and other significant adults is commonly among children during the first day of school. But if the disturbance continue after 4 weeks indicates that there is problem that should be addressed. Separation anxiety disorder. Ito yung mga batang naghihiwalay yung mga magulang nila. Dahil nga naghihiwalay yung mga magulang nila is nadadali na nila yun sa school nila. Hindi sila nakakapag-focus kasi nga dahil yung magulang ko is separated sila ganun. So dahil doon is naapektuhan na yung kanilang emotions. Next is avoidant disorder of childhood or adolescence is typically for a shy youngster to be reluctant to get involved into a new situation where there are people who he hardly knew. Avoidant disorder of childhood. Ito naman yung mga batang mahiyain. Like, hindi sila nakikipag-participate sa klase dahil nga nahihiya sila ganun. Or hindi sila nakikisalamuha sa mga kaklase nila dahil nga mahiyain sila. Next level is selective mutism. This condition is characterized by refusal of the person to talk for a long period of time, even if he knows how to speak and can understand the language used by the person talking to him. Selective mutism. Ito naman yung mga batang hindi nakikipagkwentuhan or hindi nakikibanding sa mga kaklase niya. Like, for example, kahit gusto siyang kaband ng mga kaklase niya is umiiwas siya na makipagband or makipagkwentuhan sa kanila. Next type of emotion is elimination disorder. This is common among children 4 years old and above when the child has already learned to use the toilet. Gamit nga ng CR nabasa natin kanina or sa pagsusulat or sa pagbabasa, ganun. Natuturuan na natin silang magbasa, magsulat or gumamit ng CR. The fourth types of emotion is eating disorder. Sa eating disorder, mayroon tayong dalawang level. Ito yung anorexia nervosa at bulimia nervosa. Yung anorexia nervosa, it is a complex eating disorder characterized by an extremely distorted body image, refusal to maintain a healthy body weight, and the intense fear of getting fat or gaining weight.
anorexia nervosa, ito yung mga taong kain lang ng kain, wala na silang pakialam kung ano yung weight na meron sila, or kung tatababan sila kung kain sila ng kain, dahil siguro ito yung mga taong nasaktan, or doon na sila eating disorder na sila, dahil nga saktan sila, kain na sila ng kain, wala na silang pake kung ano yung magiging weight nila. Next level of eating disorder is bulimia nervosa. Bulimia nervosa, this condition is somewhat similar to anorexia nervosa, wherein the person has an obsessed preoccupational of gain weight or being fat. Bulimia nervosa naman, ito naman yung taong pwede niyang kontrolin yung pagkain niya. Like, for example, kung gusto niyang tumaba, kakain siya ng kakain. Pero kung ayaw niya, edi wag siyang kumain ng madami. So, ang pinaka-last na types of emotional disorder is the mood disorder. Sa mood disorder is may tinatawag silang dysthymic disorder. So, dysthymic disorder, this is the persistent feeling of depression or irritable mood for most of the day for the period of 1 year. Mood disorder, so lahat naman ng tao or lahat naman ng bata is iba't iba ng mood. Like, for example, depressed sila or masaya sila or malungkot sila. Kaya dapat inaalam natin kung ano yung emotion na meron yung mga student natin. So, para maiwasan yung mga ganong emotion, behavior sa mga bata is nagkakaroon ng school-based program ang mga school para hindi sila maging ganon yung emotion nila, maging ganon yung behavior nila. Meron silang tinatawag na school-based program. So, eto yung mga school-based program na ginagawa nila. Una dito is physical environment intervention, behavior management techniques, positive reinforcement, negative reinforcement, timeout, punishment. So, para mas maintindihan natin, hihimay-himayin natin tong 6 na to kung bakit kailangan pa to sa school-based management. Una dito is the physical environment intervention. Place the student with emotional and behavioral disorder, EBD, in the front center aside of the classroom. Since they are easily distracted, they should be seated away from the door, window, cabinets, or trash bin. Their place should be within the proximity or the eyesight of the teacher. So, dito sa physical environment intervention, so dapat pag yung bata is merong behavior na hindi maganda or meron siyang nararamdaman na hindi maganda, is hindi dapat natin sila nilalagay sa mga nakikita nila yung pinto or yung nakikita nila yung mga cabinets or trash bin or window, kasi madali silang madistract, or hindi din natin sila dapat pinapabayaan or tinitignan natin sila as a teacher, hindi natin sila pinapabayaan. Baka mamaya yung bata is nagbubuli na, or baka mamaya uuwi na siya kasi nga nakikita niya yung pinto, natiten siya na gusto niya na umuwi, ganon. So, kailangan natin na naka-eyesight lang tayo sa bata. Kailangan andun lang yung tingin natin kung nararamdaman natin yung behavior ni ganito, yung emotion ni ganito, hindi maganda. Kaya dapat nasa kanya yung paningin natin. So, next dito is the behavior management techniques. So, bakit nga ba kailangan natin ng behavior management technique sa isang school? So, the student with EBD is trained to manage or control his behavior to avoid disruptive outbursts through this technique. So, dapat ang isang bata is natututunan niya or na titrain siya kung paano kontrolin yung kanyang emotion, yung behavior, kasi hindi naman lahat ng mga student is kaya siyang intindihin, kasi iba't iba din naman sila ng behavior, iba't iba din naman silang ng emotion. So, dapat bilang isang bata, kailangan din nila makontrol yung behavior na meron sila, kailangan din nila makontrol yung emotion na meron sila. So, as a teacher naman, dapat train natin yung bata na mabago yung behavior na meron sila, or yung pag meron silang emotional problem, dapat kaya kausap nila, like for example, Rika, bakit ka malungkot? Yung ganun ba? Para ma-train sila or
ma-motivate sila na hindi dapat ganon, hindi ka dapat maging malungkot, or dapat pinagsasabihan mo yung isang bata kung nagiging bullish siya na, anak, mali na yung ginagawa mo, like that, para ma-avoid yung pagiging bully or pagiging emotional niya sa klase, like ganon. Next naman is the positive reinforcement. This technique was based from the operant conditioning of B.F. Skinner, 1904-1990, which state that behavior can be shaped by giving or delaying reinforcement. So, dito sa positive reinforcement is ito yung pagbibigay mo ng reward. Like, for example, sa isang classroom, 'di ba, sa daycare, pag nakulayan mo yung inyong square, rectangle, triangle, is magkakaroon ka ng 3 star. Or pag nakulayan mo yung heart, star, or yung moon, is magkakaroon ka rin ng 3 star. And eto yung pagbibigay mo. Eto naman yung pagbibigay ni teacher ng reward sa mga student. Yung tatatakan niya yung mga student niya ng star. And sa negative reinforcement naman, this theory states that the student will perform that appropriate behavior to avoid or escape negative consequence. So, sabi ko nga kanina, pag nakulayan mo yung star is pag nakulayan mo yung star, heart, or rectangle or square, is magkakaroon ka ng 3 star. So, dito naman sa negative reinforcement, so, for example, nagpagawa ka ng activities, so, nagpapagawa ka lang, wala ka namang reward sa isang student, or hindi mo sila binibigyan ng reward. So, nagkakaroon sila ng escape negative consequence. So, hindi na sila nag-appropriate sa behavior nila kasi nga, pag ginawa ko naman to, wala naman na akong reward na matatanggap. So, bakit ko pa gagawin, or bakit ko pa i-drawing yung isang bagay? So, nasanay na kasi yung student na kada may tama siyang ginagawa is nagkakaroon siya ng star or ganun, tas tinanggal mo. So, dapat kapag ganon, yung mga bata is kailangan meron silang reward. Dapat para hindi sila tamarin sa pinapagawa mo or sa dapat nilang gawin sa bahay. Ganon. So, next naman is the timeout. So, the student is being removed to a positive reinforcement because of his undesirable behavior. So, like for example, dito sa timeout is, for example, yung isang student, dahil nga pasaway siya, hindi siya gumagawa ng mga activities niya, hindi siya nakikipag-participate sa klase, o nagkakaroon na ng naaalis na yung positive reinforcement or natatanggal yung magiging reward mo sa mga behavior na pinapakita mo, dahil nga hindi ka gumagawa ng mga activities, hindi ka nagsusulat, or hindi ka nakikipag-participate sa teacher mo, is tatanggal na yung positive reinforcement, tinatanggal na yung reward na dapat binibigay sa'yo, kasi nga yung pinapakita mong behavior sa mga teacher mo or sa nakapaligid sa'yo is natatanggal na yung reward na dapat mong matanggap. So, the second school-based management is the punishment. So, bakit nga ba kailangan sa isang school or kailangan pa natin ng punishment? So, according to Quinn et al. 2000, the behavior under punishment is when the negative behavior will decrease if it is pursued by something that the child recognizes as negative, like losing points in token economy. So, dito sa punishment, 'di ba? Sabi ko nga kanina, sa positive is nagkakaroon ng mga reward yung mga student. So, sa negative naman is nagkakaroon na ng pagtanggal ng reward dahil nga sa mga behavior na pinapakita ng isang student. So, bakit kailangan ng punishments? Kailangan ng punishment para makita ng student na pag may mali siyang ginawa is meron yung kaakibat na punishment. Like for example, pag hindi mo ginawa yung pinapa-activity ko sa'yo, 'di ba, hindi ka magkakaroon ng magandang score.
or hindi kita mabibigyan ng star, hindi kagaya ng iba mong kaklase na may star. So yun yung magiging punishment sa student. Hindi siya bibigyan ng star ng teacher dahil nga hindi niya nagawa yung activities. Or for example, naging bully ka sa klase. So dahil nga naging bully ka sa klase, is maglilinis ka para sa susunod hindi mo na gawin yun, kasi nga dahil nung ginawa mo yun, naglinis ka sa buong school or sa buong classroom. Or other example, sa bahay naman. Pag hindi ka nag-urong, 'di ba? Pag hindi ka nag-urong ng toka mo, dapat mag-urong ka kinabukasan, whole day, yun yung magiging punishment mo. Or for example, dahil hindi ka nag-aral na mabuti, yung magiging punishment mo is hindi din maganda yung kakalabasan nung grade mo. Yun yung magiging punishment, or yun yung tinatawag na punishment. So, kaya nagkakaroon ng punishment para yung behavior mo is mabago mo. Yung nakasanayan mo or yung ginagawa mo is mabago mo sa magandang, sa positive, para magkaroon ka ng positive or magkaroon ka ng reward. So, hanggang dun na lang ang ating emotional behavioral disorder. Thank you for listening.